Ngayon naman po ay ihanda natin ang ating pusat isipan sa pagkikinig na mensahe ng buhay at katotohanan na dadalhin sa atin ng ating Pastor Antonio Gorospe. Ay, pasensya na po. Okay, ang ating Jack Chona Rodriguez. Kaya siya po magsasalita sa atin. So, inspirational sermon po ng ating paninig. Kaya po sa iyan, hindi ka naman siya po magsasalita ngayon. Ang ating mga pastor, sila magpapatuloy ito. Hello. Hi. Hi. Hello. Good morning po sa inyong lahat. Morning. It's been a long year. Wala. Hello. It's been a long year na I miss such good thing na nangyayari sa loob ng church. Na nakikita ko yung progress. Nakikita ko yung growth. It is because of God's grace and it is because of how good God is to us kung bakit tayo nandito. Amen po ba? Amen. Today, I'm going to lessen up your tension. Nung nakarang linggo, dahil ako po talagang nakahanda po mag-prepare, mag-message, palit sa ilang kadahilanan, hindi po dumating yung aking yung magdadala. At wala rin po yung aking anak na babae na panganay, si China, para makatulong ni Jack, para madala po. Pero anyway, and the Lord is good and He brought me another day to render or send a message to each and everyone. Tayo po sa mandaling manalangin. Mapagpala namin Diyos, aming makapangyarihan sa lahat. Lubos namin kinikilala ang iyong kadyosan, ang iyong kapangyarihan. Napatuloy niyo po kaming lukluban ng iyong Panginoong Espiritu. Pangunahan kami, bigyan ng kalakasan, inspirasyon, at maging hamon sa amin ang iyong mga sekta sa umagang ito at gawing pagpapala sa bawat isa. Kung aming sa magdalangin, sa matamis, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So, yung message po na aking pong hinanda ay title po is, Are you wearing your clothes? Of course naman. Pupunta ba naman kayo dito sa church kung hindi kayo nakadamit? Of course, diba? Pero ang ano ko po is, are you wearing a new clothes today? Sino po yung may nakasuot na bagong damit po dito? Pwede po pakita sa inyong kamay? Suot po ang bagong damit. Wala. Wala kang napamaskuhan. Wala kayong na bagong taon. Kaya ako po honestly, nung isang linggo, ako po'y tuwa kasi nakagayak po sa akin. Ako po'y nakadamit yung binigay po ni Ate Emily, ba? Sabi ko, gandang lalaki. O nagdagdagan naman yung maganda. Lalo may napapaibig ko tuloy si Jacqueline, sabi ko gano'n. Lalo na, yung bang, ibang dating kapag may bagong damit. Iba po ang dating. Katulad po ngayon, ako'y natutuwa dahil bago na naman yung aking damit. Binigay ko sa akin yung aking kapatid. Do you see how God bless us each day in every way of life? At yan yung isang bagay na nais kong tingnan natin na sa maraming mga pagkakataon, we always neglect so many things
na ipagpasalamat sa Panginoon na supposedly dapat ay ginagawa at nakikita sa bawat isa sa atin. Nais ko po kayong tanungin sa mga oras na ito. In spite of dun sa mga kabisihan na nangyayari sa atin, ilang katanungan lang, and I'm going to be, gusto ko po maging frank kayo at maging practical sa inyong buhay at sa inyong mga obserbasyon. Alin po ba ang maganda sa paningin ng tao? Ang payat o ang mataba? Excuse me po kayo obserbasyon lang. Pwede po pakitaas ang kamay na nagsasabing masarap tingnan ng payat. Uy, nagtaas si Ate, siyempre daw, sabi niya Ate Norma, sino ang gustong mataba? O yung mga playing safe naman kayo. Don't say bad Sabi ko nga words. sa iyo sabi nga ng iba, masama na daw yung nagsasabi ngayon ng mataba kasi kakasuhan. Pwede kang kasuhan. So, yan yung mga bagay na, which is sometimes or most of the time, nagiging practical o narinig natin yung mga questions na yan sa ating buhay araw-araw. Tanong ko lang po, sino po ba sa inyo o alin ba ang mahirap gawin? Ang tumawa ng malakas o magulgol ng iyak? Sino po nagsasabi ng masarap, mahirap ang tumawa ng malakas? Pwede po pakataas yung kamay. Hello? Sino po yung nagsasabi na madali o masarap, mahirap gawin ang tumawa ng malakas? Can you raise up your hand? Yun, si Kuya Joshua. Yung magulgul ng iyak. Alin po? Mahirap po yan. Pero depende po yan, malimit, di ba? Yan pong pagtawa at pag-iyak ay depende po sa okasyon. Hindi po yan pinipilit. Di ba po ba? Hindi po yan pinipilit. Pero ang tanong ko po muli sa inyo, kung inyo pong titingnan, alin ba? Ito siguro makakarinig kayo dito. Alin po ba ang masarap? Ang minamahal o ang magmahal? Pwede mo pakita sa inyong kamay na nagsasabi, masarap ang may minamahal. May nagmamahal. Ay, may nagmamahal. Meron po ba? Pwede po pakita sa kamay ng mga nagsasabi, masarap ang minamahal. Yung mga nagsasabi po ng mga may mahilig na gusto lang nila sila yung minamahal. Ang si-selfish nyo. Gusto nyo kayo bang minamahal? Dapat you share it naman, di ba? Anyway, so, isa pa po ang katanungan. Alin po ba ang mas madaling gawin? Ang magkalat o ang maglinis? Ang magkalat. Magkalat. Very practical, obvious naman di ba? Sabi lalo ng mga nanay, sabi ng mga, siyempre, pastor, mas madali yung magkalat. Siyempre, mahirap sa mga, siyempre, pinag si Ate Tessie, di ba? Yan, Ate Tessie. So, isa na lang po. Alin po ba ang mahirap? Ang maging Kristiyano o ang magpaka-Kristiyano? Magpaka-Kristiyano. Kadalasan po, napakasimple ng mga tanong na ating minsan naririnig. Kadalasan ay minsan napapatawa na lang tayo, napapangiti. Subalit kung ating patuloy na pinagbubulay-bulayan ng mga tanong na yan, there's a deeper meaning about it na nagre-reflect sa buhay ng bawat isa. Sa umaga po ito, sabi ko nga po, talakayin natin ano yung suot ng bawat isa sa atin. Ano yung nagbibigay sa atin ng pagkakilala sa atin upang tayo ay makita yung mga bagay na sa buhay natin na yan nais ng bawat ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And that's why nakikita natin doon pa lang sa mga katanungan na yun, marami tayong mga tanong sa buhay natin at nakikita natin marami tayong mga pag-aalinlangan. Marami tayong mga sa buhay natin that we keep on turn things upside down na minsan question tayo, hindi natin alam. Even yung us,
tayo minsan, maging dun sa mga questions, miski dun sa mga bagay na nangyayari sa bawat isa, hindi natin alam. That's why God is interested in our character. Because every decision na ginagawa natin, it defines our character. It defines who we are. Di ba po? Kaya kanina, nung tinatanong ko kayo, alin ba, sino ba yung mataba? Kaya nakita ko kagad si Ate Norma, nagtaas ka, ayaw, siyempre mas masarap ang payat, di ba? Totoo po. Totoo po yun. It defines who we are. It defines what God wanted for us. So, kung titignan po natin, what God wants for us to wear in this modern era, what God wants for us to wear in this modern era. Ano nga ba ang dapat kong isuot upang makilala ako bilang anak ng Panginoong Diyos? Alin nga ba? Sabi po dun sa ating pinagpupulay-pulayan, which is in second, pwede po paki-scroll po, Atina. Yung sa beginning, Colossians chapter 12, yan. What was God wants us to wear? Pwede po pakibasa, basahin po natin ang sabay-sabay. Yung verse 12, since God, pwede po pakiba 1, 2, 3, go. Since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember the Lord forgave you, so you must forgive others. Above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. And let the peace that comes from Christ fill in your hearts. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Napakaliwanag po, very descriptive yung sinasabi ng pananalagsala. Sa bawat isa sa atin nais ng Panginoon, na yan yung suot natin. Imagine niyo po kanina, nakita niyo po yung mga superheroes, nakita niyo po yung kanina. Karamihan po sa atin doon may iniidolo. May mga bagay o may nakikita sa atin sa kanila. Na mismo sabi natin, parang ako yan, parang ako yun. But yan ay mga tao who is created by people. They were fictional. Kaya minsan, yung buhay natin, nagiging fictional din. Hindi tayo nagiging totoo. Pero tayo, sabi nga ng banal na kasulatan, create tayo sa wangis ng Panginoon. Therefore, we should act and we should dress like God Himself. So the first thing that I want to wear this 2020, itong 2020 nais ng Panginoon na ibuhos o ibis natin, a cloth that represents Christ. Pwede po ba sabihin natin? A cloth that represents Christ. Pwede po pakitapit yung inyong katabi, sabihin niyo po, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Sabihin, sino po hindi nakakaintindi? Tindahan mo ba? Di ba? Maliwanag naman po ba? Amen po ba? Amen. Maliwanag po sa sinasabi ng panahon ng kasulatan. Sabi po, clothe yourselves with, ano po yung sabi sa panahon ng kasulatan? Clothe yourselves with tender-hearted, mercy, kindness, humility, gentleness, patience. Sa totoo lang po, tatanungin ko po kung kayo, mahirap po ba gawin? Sabi ko nga kanina, mahirap bang maging Kristiyano o ang magpaka-Kristiyano? Tahasan ng sinabi niyo, of course, magpaka-Kristiyano. Sa totoo lang po, napakahirap maging magpaka-Kristiyano. Pero yun yung command sa atin ng Panginoon. It is a command that we should live. But by that thing, o yung ini-emphasize ng Panginoon na nakikita sa bawat isa sa atin, isang bagay po na nakakatuwa na nangyayari po sa ating paligid. Alam niyo po na sabi ko nga
katulad ng mga nangyayari po ngayon. Di ba, napansin niyo po yung pagkatapos po ng pagsabog ng bulkan. Napansin niyo po, yung mga tao, anong ginawa? Nagpanik. Di ba po? Number one. Pangalawa, yung mga ginawa ng tao. Lumikas. Naglikasan, bukod sa naglikasan, nagpanik, etc. At ang pinaka-worst na nangyari, na lang gusto kong makita yung pagbabayanihan sa mga ibang mga tao, ay nakita ko ginamit nila yung mga bagay na yon o yung pangyayari na yon na ano po, kumita sila. Imagine niyo po, nangangailangan ng N95. no? Sabi nung iba, yung presyo dati na magkano, Oportunista. biglang nag-rise ng ganito, biglang na gano'n. Nakikita niyo po kung gaano pa kadumi yung isipan ng tao. Nakita niyo kung gaano sila pinapakita yung parang walang Diyos, parang walang kapwa-tao. Pero I thank God, wala naman po sa atin ng gano'n. And I thank God because nakikita ko yung bagay na sa araw-araw, linggo-linggo, we embrace the grace of God. Because we are willing to wear God's clothes. So bakit nga kailangan ko, why we need to wear these clothes from time to time? Hindi lang every Sunday. Kasi marinig po, nangyayari. Sa totoo lang po, di ba po, pagkatapos natin ng Sunday, doon mismo na-obserbahan yung pagkakristyano natin. Pagkatapos ng Sunday. I'll be frank with you. Marami na po akong mga churches din na pagdayuhan o kung saan ako na-assign. And a lot of people that I've seen through their characters. Na minsan nakakalungkot, na minsan yung bagay na dapat nakikita yung sinasabi ko, that you should clothe yourself with tender-hearted mercy, etc. Hindi po nakikita yun pagkatapos ng linggo. Bumabalik sila sa natural ways of living, natural character na kung saan instead of na maging influence, maging makita sa kanila ang Panginoong Diyos na sa buhay ng bawat isa sa kanila ay makita yung isang napaksaganang pagpapala ay hindi mo nakikita sa kanila. Think about what Jesus said. Think about what Jesus said. Sabi po ng Panginoon, a tree is identified by its fruit. If a tree is good, its fruit will be good. If a tree is bad, its fruit will be bad. Alam niyo po, ito yung nakakatawa po Ang nakakatawa po, malimit natin naririnig sa karamihan sa street, sa mga bahay. Pag may mga pagkakamali at may mga bagay na hindi tayo na, ano yung naririnig natin? Anak ka na? Nanay. Wala naman ako naririnig na gano'n Kalimitan na naririnig ko, anak ka na? Nanay mo. Demonyo. Anak ka ng nanay mo. Anak ka ng tatay mo. Diba? Mana ka sa nanay mo, mana ka sa tatay mo. Kapag may mga kapalpakan tayo, diba? Bibihira yung, alam mo na, manang-mana ka sa, alam mo, napakagaling mo, napakamanang-mana ka sa tatay, napakamanigulo, bihira po yun. Mas malimit natin narinig, yung mga masasakit na mga nangyayari na pinipilit na kinukutsa yung ating mga tenga na kung saan pinapakadinidegrade yung ating mga sarili. Pero ang nakakatuwa po doon, sabi nga rin sa banal na kasulatan, makikita ko ang isang fruit o makikita ko ay ma-identify ko ang isang fruit sa isang magandang puno. We can determine which side somebody is on by his life. If a person is on Christ's side, then he will produce Christ's life.
But if he is on Satan's side, he will produce Satan's fruit. It is fairly easy to tell. Totoo naman po, di ba po? Kaya po, sa atin, mabilis tayo magbuska, mabilis tayo, kasi nakikita natin yung actions. Sinasabi nga natin, yung action speaks louder than words. Kumbaga, sa buhay natin, minsan, ito yung nanineglect natin. Ako'y anak ng Panginoon. So therefore, sabi nga doon sa Colossians chapter 3, verse 1 and 3, sabi nga po doon, since you have been raised to new life with Christ, set your sight on realities in heaven, where Christ sits in the place of honor of God's right hand. Think about the things of heaven, not the things on earth. For you died, listen mga kapatid, pwede po pagpapasa? For you died, and your new life is hidden with Christ in God. Amen po ba? Amen. Pangit man na sabihin, ganito lang po yung kasimple. Hindi na ikaw yung dapat nabubuhay sa dami ng pagkatao. Dapat ang nabubuhay sa iyo ang pagkatao ni Kristo. Pwede nyo po bang tapikin yung katabi niya, sabihin niya, nagkakaintindihan ba tayo? Nakaintindihan ba tayo? Mga kapatid, ang Panginoong Diyos, namatay din siya para sa bawat isa sa kamalian, sa kahinaan natin, sa mga bagay na minsan sa buhay natin na hindi mo inaasahan na ako'y patatawarin ng Panginoon. Hindi mo inaasahan na mababago yung buhay mo. It is because of Christ's love. It is because of Christ's motivation. It is because of Christ's righteousness. It is because of Christ who forgave us. Binago niya po yung atmosphere ng buhay natin. Amen po ba? So, being a child of God has a huge responsibility. A responsibility to wear Christ-like character everywhere He goes. Saan man po siya magpunta. He will wear always the clothes representing Christ, even no one is around. Pastor, masarap kong ipakita pag maraming tao na nasa amin si Kristo eh. Di ba po? Tanungin niyo po yung inyong sarili. Kanino ka ba dapat naglilingkod? Sa tao o sa Diyos? Kanino ka dapat nagpapakita ng magagandang bagay o mga magagandang pinagkaloob ng Diyos? Sa tao ba o sa Diyos? Kaya sabi ko kanina, when there is no one around, dapat mas malinaw natin pinapakita kung sino yung ating pinaglilingkuran at sino yung Diyos na ating sinasamba. Because we choose, tandaan niyo po ito mga kapatid, bakit kailangan natin isuot? Because He chooses us to represent Him, work for Him, to be a witness, to pray for others, to help others, and to lead others. So nakita niyo po yan, yung mga kaninang pinakita ko na kanina yung mga heroes kanina, wala naman silang ganyang konnotasyon eh. Di ba po? Heroes always represents themselves, their strengths. At ang heroes wala pong Diyos. Ang kanilang dinodiyos ay ang kanilang mga sarili. Ganon din po tayo noon. Ang Diyos natin ay ang ating sarili because we command ourselves, we command our own decision. Kaya po, malilit tayo, minsan we are a failure pagdating sa decision na ginagawa natin. Bakit? Kasi minsan yung mga desisyon na ginagawa natin, yung mga actions na ginagawa natin, it is always pointing us sa ating mga sarili. But take heart. Sabi nga po dun sa banal na kasulatan, sabi nga po, huwag mo nang balikan yan. Diba? You were set before God na para ka sa Panginoon. At ang Panginoon, I do believe, gumagawa siya ng iba't ibang paraan
upang patuloy na tayo'y pag-ibig at malasap natin ang tunay at wagas ng biyaya at kapangyarihan. Amen po ba? The second thing na dapat na nagmamanifest sa buhay ng bawat isa sa atin, ang close of a conditional change. Yung nabago yung pagkatao, yung kumbaga, nakita niyo po yan, yung picture, sino ate Ina? Si Paul at si Silas. Diba? Ayun yung nakalagay, ayun yung babasa niyo nga nakalagay. Thank you, Jesus, for changing us. Let's be descriptive. Kung kayo yung nakakulong, ano iisipin nyo? Magte-thank you ba kayo kay Jesus? Of course not. Hindi naman ganun yung maliit na nangyayari. Diba? Pag nakakulong kami sa preso, ano kagad ang sinisisi yung ibang tao, sinisisi yung ibang ganito kasi hindi niya ginagawa, etc. etc. Well, I don't blame, hindi lahat ng mga nakukulong ay masama. Hindi naman lahat ng mga nakukulong ay kumbaga talagang ganun kasama. Sadyang may mga maling desisyon, maling pananaw, maling mga bagay na hakbang na kanilang nagawa na maging katulad ng bawat isa sa atin. Yun nga lang magkaiba. Sa kanila may mabigat silang nagawa dahil sa kanilang mga pagpatay, mga pagnanakaw, etc. Pero sa atin po, di ba yung mga pagsisinungaling, yung mga bagay na pangungupit, pagsasalita ng di maganda sa ating kapwa, yung tinatawag na backstabbing, ay hindi mo maganda yan sa harapan ng Panginoon. Because sin is a sin in the eyes of God. Amen po ba? Kaya sabi, makikita niyo si Paul, sabi niya, thank you Jesus for changing us. Kasi kung ikaw ay nasa preso at ikaw ay nakakulong, always parang nangyayari siya, parang sinaklubang ka ng maraming problema. Alam niyo po, nung ako ay malakas pa, parang hindi naman yata ngayon malakas pa. Malakas pa ba ako ngayon? Of course. Pero nung ako ay nakakalaban pa, I always visited the prisons. Nakita ko po kung gaano sila, yung mga tao doon na aking binabible study, kung gaano sila nagsisisi doon sa mga nagawa nilang mga pagkakamali. Ito po yung bagay na, bakit ko sinabi kanina, a conditional change. Sabi po dun sa Wikipedia, pag sinabing condition ito'y nakapaloob sa katayuan ng kasunduan, kailangan matupad bilang patayan ng isang kilos at gawain. Nagkamali po sila doon sa mga kanilang nagawa. At sabi po doon nung aking binabasa, Psychologists Today, sabi says a condition change is a way of successfully adopting a complex positive behavior. Involves first making a decision to adopt a new behavior, performing a number of actions to comprise the new behavior, and ensuring the continuation of relevant condition for success and time passes. Meaning po, sa atin, yung conditional change po, ayan po yung nakapaloob dun sa iyong pagkatao na nabago dahil dun sa mga bagay na nag-motivate sa iyo. Yung mga bagay na nangyayari sa iyong buhay kung bakit ka ito. Hindi pa bubuha sa atin sapat ang Panginoon para tayo magbago. Can you raise up your hand? Hindi po ba? Sino po yung nagsasabi sapat na si Kristo sa akin? Lahat po tayo. Kaya nga di ba, narinig ko si Jack, si Kristo ay sapat sa akin, si Kristo. Imagine niyo po, if God is not with us, if God is not forgiven you, if God is not encouraging you to transform your life, isipin niyo kung sino na po kayo ngayon. Isipin niyo po kung sino po kayo ngayon. Naalala ko po si Enzo. Toto ako dito kay Enzo eh. Alam niyo po si Enzo nung bata po siya. Ay sabi ni Enzo, ako si Pastor. Alam niyo po si Enzo, natutuwa po ako niya. Alam niyo kung gano'n ako ka-proud na natutuwa.
napakasipag po ni Enzo ngayon. Unlike before. Because he's wearing the clothes of God. Alam niyo po kung bakit ko nasabi yan? I observe these little kids simula pa. Pag pupunta tatanungin ko po si Ate Emily, asa si Enzo? Pastor, ayaw niya po kasi nagpo-computer. Ayaw niya po. Busy po si Enzo. Asa si Ate G? Andiyan po ba si Ate G? Wala si Ate G. Because a lot of you, nakita po yung mga bagong buhay ninyo ngayon na kung saan nakita ko yung biyaya ng Panginoon na binago ang inyong buhay, ang inyong sitwasyon, ang inyong mga nakaraan sa isang produktibo hanggang sa kasalukuyan. Di ba po napakaganda nun? Hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kaya nga po ako, tingnan po 7 years or 8 years na ako po'y nakaratay sa higaan. Pero I thank God, He changed my condition. Yun yung isang bagay po na minsan we neglect na makita sa buhay ng bawat isa sa atin yung isang tunay at ganap na pagbabago na nakikita o dapat makita sa atin bilang mga mananampalataya. Sabi nga po ng apologist ni Rabbi Zacharias, si Rabbi Zacharias, sabi nga, a changed condition is the believer in the believer's context are being changed by God through His mercy and grace because He loves you and wants to change your character through His compassion, forgiveness, lordship, and grace. And from His Son Jesus Christ, whom you surrendered your life, will receive a daily guidance in order you to walk in righteousness. Tingnan niyo po yung sabi niya, are being changed by God. Binago po tayo. Alam niyo naman po kung ano yung katayuan natin ni Pablo na dating Saulo. Isa po siyang mamamatay na. Pero binago po siya ng Panginoon. Sa isang napakaganda at produktibong isang mananampalataya na handang sumunod. Kaya nga po nakita niyo yung picture kanina. Instead na magka-grumble siya doon sa kalagayan niya, nandun siya sa prison cell. He was very thankful to God that he keep on sharing the wonderful message of God. Alam niyo po ako, motto ko po, alam po ito ng mga Sunday schooler. Alam niyo po kung ano motto ko? Sana every day is Sunday. Totoo po yun. Sinabi ko sa kanila, every day is Sunday po. Gusto ko, bakit? Kasi doon ako nagagamit ng Panginoon. Doon ako pinapakita sa Panginoon yung isang bagay, I'm here, waiting for you to send me where you want me to go. Kahit saan mo, kasi alam ko, Pastor yan, sabi mga manggagawa, meron po kami sinumpaan na tungkulin na kahit saan kami dalhin. Hindi kami kailangan nagreklamo o whatsoever. Because nanumpa kami sa Panginoon. Kung hindi ako pastor at hindi ako manggagawa, dalhin ako doon sa Wakas Yemenite Church. Alam niyo po doon, nagreklamo na ako sa akin. Alam niyo, Ate Emily, sabi ko, sakit sa ulo itong Wakas eh. Mga pasaway. Pero dahil God brought me to a change condition in life, binago niya yung pati yung perspective ko. Ay, alam niyo po, sa totoo lang, I'll be honest with you. Hindi po ito sa pagmamayabang o pagbubuhat ng bangko. Paano po mag-ilos ang Panginoon sa buhay namin magkasama. Yung honorarium ko po dun sa dati ng church is 12,000. Pagdating ko po dito, 4,000 lang po. Ha? Pero I'm not looking for the money.
I'm looking to serve God. Because it changed my life completely. Amen po ba? How many of you na nakakaintindi po dun sa sinasabi ko? Can you raise up your hand? Na-realize niyo po ba kung gaano yung biyaya ng Panginoon sa araw? Lahat po tayo may pinagdaraanan. Lahat po tayo may mga problema sa buhay. But God is changing you from time to time. Mga magulang at kapatid, nais lang ng atin, nais lang ng Panginoon sa atin, sa buhay natin, na maalis tayo dun sa sinasabi, it depends on our response to every grace and we receive. Kasi pag yan yung nagiging pananaw natin, maglilingkod lang ako dahil mataas yung aking honorarium, maglilingkod lang ako dahil malakas ako, maglilingkod lang ako dahil kailangan ako sa church. Hindi po yan ang nais ng Panginoon. Because we have a choice to either to receive it or reject it, yung mga biyaya ng Panginoon, especially yung command niya. How many of you na naiintindihan na ang command ng Panginoon ay biyaya? Can you raise up your hand? Ang biyaya ng Diyos, kung makikita na yung command o yung kanyang utos ay biyaya. Can you raise up your hand? Naiintindihan niyo po? Ang kanyang biyaya, tabikin niyo po inyong katabi, ang biyaya ng Diyos ay nakikita sa pagsunod. Tabikin niyo po. Kaya po, no matter what, makikita through all those years, mga magulang at kapatid, through all those years, yung mga inutusan ng Panginoon na pumunta kayo sa ganito, makikita niyo po ang kanilang buhay ni kailanman hindi pinabayaan ng Panginoon. Amen po ba? Kahit po tayo, hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Sino po ba sa inyo ang nagsasabi na pinabayaan sila ng Panginoon? Wala naman po. Minsan tayo lang ang nagsasabi na pinabayaan tayo ng Panginoon. Kaya nga po sabi ko, we have a choice to either receive it or reject it. Kasi nga po, ang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, a person whose condition or change experience a change in their hearts. He has seen the wealth of God's wisdom, yung yaman ng biyaya ng salita ng Panginoon. Andiyan po yung yaman. Through His Word, the fear is gradually disappearing. Hindi naman po kagad tinanggap natin si Jesus Christ na wala kagad yung mga takot natin. Kahit po sa inyo ngayon, I will run with you. Lahat po kayo may takot. Can you raise up your hand no? Sabihin nyo wala kayong takot. Pwede pakisabi lahat po kayo nakakaranas ng takot. Be honest. Lahat po kayo. And most of the time, ang number one na kinakatakutan ng tao ay yung pusa ay kunin na ng Lord. Tama po ba? Para ba pag nakaharap ka na, huwag naman Lord, huwag muna. Malilig pa yung mga anak ko. Huwag muna Lord, kasi nga ganito pa eh. Lord, gusto ko pa makarating sa ganito. Lord. Bakit mo ako pinabayaan? But you're supposed to be with that meaning to thankful. It is because of the fear na ginagamit ng Panginoong tool upang tayo lumapit sa Kanya. Alam niyo po sa bahay at sa mga kabataan, malimit po ang bukang bibig ko. Ano po yung bukang bibig ko? Sa mga kabataan. Baka mamaya, kunin na ako ni Lord. Baka mamaya, kunin na ako. I am not afraid to die. Yung kondisyon kung wala akong Panginoon, of course, I will feel it. Pero nandun sa isang bagay na nag-uudyok sa aking isipan, Lord, if you're going to
get my life, or took away my life, take away my life, alam ko, hindi mo ako pababayaan ang aking mga mahal sa buhay. Aking mga. Through His Word, you find direction. That's a bit of wisdom na makikita. Asa si Ate Esra? Ate Esra nakita ko kanina eh. Talikod. Ayun o. Sabi nga ni Ate Esra niya, Pastor, ano po ba yung magandang gagawin ko? Kasi hindi ko mahirap abutin yung pagiging piloto. So number one, iba po tama Ate Esra? Number one, yung gusto niya yung pagka-pilot. Nag-usap kami. Sabi ko lang po sa kanya, napakasimple. Kung hindi kaya, kunin mo yung related dun sa pagka-piloto. At yung dun, after ng pagka-graduate mo, or whatsoever, ano mo, then kumuha ka ng pagka-piloto. Then, yun yung isang bagay. Where did I get that wisdom from? Saan ko ba pinulot yun? Eh, mula sa Panginoon. Kasi kung ikaw ay nasa Panginoon, I do believe, bibigyan ka niya ng malinaw na direksyon sa buhay. At yung malinaw na direksyon sa buhay na yun, na ibabahagi mo sa ibang mga mananampalataya. Kung meron kang malinaw na vision, direction sa buhay, ikaw ba ang anak mo, sasabihin mo, magpakariwala ka. Eh, di ba po yung mga tao ng mga nanay, nauso po ang Japan noon. Di ba pasagsagan, sasabihin sa mga anak, mag-Japayugan na lang. Hello, sense of direction. Pero lahat po tayo, mga mananampalataya, ang una pong i-encourage natin ang mga anak natin, mga anak, punta tayo sa church because we can found wisdom in the church. Through His Word, you found peace. Binibigyan niyo po tayo ng kapayapaan. Kanina po, alam niyo po, pagdating yung pumapasok, hindi po ako tinanong ni Jack, okay ka lang ba? Sabi na, ikaw yung mag-speak, wala ka ba nararamdaman? Pagdating ko, sa totoo lang po, masakit yung katawan ko. Sakit yung likod ko. Pero, I always find peace when I say to God, Lord, you're going to use me. Alisin niyo po yung hazards sa aking paningin, sa aking isipan, that will affect my service to you. Mga magulang at kapatid, napakabuti po ng Panginoon. And Paul experienced this sa kanyang buhay. Naranasan niya, sabi nga po doon sa banal na kasulatan sa Philippians chapter 3 verse 7 to 11, makikita niyo na lahat ng mga nangyayari sa buhay niya, kung wala ang Panginoon, maaaring sumuko na siya. Lahat, maging yung mga pag-aaral niya, lahat ng kanyang karunungan. Alam niyo po, sabi doon, napakahalaga po ng, sabi niya, doon sa verse 8, pwede po pakibasa doon sa verse 8. Oo, itinuturing ko walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lahat. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Tingnan niyo po, napakaganda yung perspective niya, yung vision niya, yung direction niya sa buhay. Yung change condition ng kanyang buhay. Maliwanag yun. Imagine yung Paul was a scholar under Gamaliel. Pero lahat yun, it is a rubbish. Diba? Basura lang. Hindi ko sinasabi, sabi ko nga na sa mga kabataan, hindi ko sinasabi mo sa mga mag-aaral. Pero sometimes or most of the time, yung pag-aaral nagiging hindrance sa paglilingkod sa Panginoon. We need to balance it. Kasi kailangan mo rin yung learning from outside world. Para kung paano ka makikipop up, kung paano mo i-share yung gospel through them. Mga magulang at kapatid, if Paul experienced the transformation in life, we can also experience the transformation because Jesus is the same today, yesterday, and tomorrow. Recently po, mga kapatid, I asked you a question concerning about your life.
Di ba po? Tinanong ko po kayo. Sabi ko kanina, alin ba ang maganda sa paningin? Ang payat o mataba? Nagdadalawang isip pa tayo. Pero po, kung kayo'y magaganda ang perspektibo sa harapan ng Panginoon, hindi po tinitingnan ang taba at payat sa paglilingkod. Hindi po pagandahan ng figures sa paglilingkod at pagsaharap sa Panginoon. Alin ba ang mahirap gawin? Ang tumawa ng malakas at tumagulgol ng yung mga bagay na po yan, magiging mas maganda po. Kung tayo mismo magandang perspektibo kung bakit ako tumatawa ng malakas, ay dahil sinagot ng Panginoon ang aking dalangin. Di ba po mas maganda? Mas nagiging sense mo yung pagtawa. Bakit ka umiiyak? Dati na umiiyak ka, dahil iniwan ako ng boyfriend ko, iniwan ako ng girlfriend ko. Kasi yung cellphone ko ninakaw ko. Ninakaw yung cellphone ko. Walang kabuluhan. Isa na yun. Instead na umiiyak ka, Lord, dinadalangin ko yung kapatid ko. Ngayon doon sa Taal Volcano ng mga kapatid ko, umiiyak po ako dahil nakikita ko po yung mga nangyayari sa kanila. And I thank God dahil hindi nangyari sa akin. Tingnan niyo itong perspective kanina na nag-motivate sa bawat isa sa atin. Alin ba ang masarap, ang minamahal o magmahal? Mas masarap po sa totoo lang ang magmahal. Kasi nasabi ko nga kanina, kapag minamahal ka, parang sa selfish. Hindi po masarap yung mag-harbor ka ng mga nagmamahal sa'yo. Pero mas masarap po yung bagay na naranasan mo sa Panginoon, binabahagi mo dahil mahal mo yung tao. Mahal mo yung mga kapatid sa pananampalataya. Mahal mo yung katabi mo. At sabihin mo, mapalad ka. I share the wonderful God message to you. Which is the word I love you. Pwede po ba sabihin niyo sa kapatid niyo, mahal kita, kapatid. Mahal kita, kapatid. Mahal kita, kapatid. Love you all. Sa Ephesians, nakikita niyo, ang bukang bibig parati po, love your neighbor, love one another. Diba po? Yan yung isang napakaganda. At sabi po dun sa last question, alin po ba ang mahirap maging Kristiyano o magpakay-Kristiyano? Mahirap po ang magpaka-Kristiyano. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, we survive because that helps us to share to other people how good God is. Tandaan po natin mga kapatid, stop allowing word and face that influence you and separate you from the body of Christ. Instead, fill your heart with thoughts from above and let the God's word dwell richly abundantly in you. Sabi po sa Colossians chapter 3, verse 3. Set your mind on things above. Yung bagay na magbibigay ng kalakasan sa iyo. Inspirasyon sa mga tao. And lastly, a clothes that will continue to influence and change others. And this is what the Lord wants to wear sa ating buhay. Yung makakapag-influence ka doon sa ibang mga tao because you are wearing the clothes of Christ that set for you. Sabi nga po natin, malibit na narinig natin, whatever you do, do it for the glory of God. Tandaan po natin mga kapatid, hindi lahat ng ginagawa ng tao ay para sa Diyos. Dahil ang mas malimit na ginagawa ng tao ay para sa kanyang sarili. Nature po natin yan, lahat po tayo nagiging makasarili on some aspect of life. Totoo po yun. Pero dahil sa binabago ka ng Panginoon, nababago yung perspective mo sa buhay. Kaya babahagi mo yung kaliliit na katiting na minsan na tinatanggap mo ang biyaya ng Panginoon na ibabahagi mo sa
Alam niyo ba sa nakakatuwa, dito sa nangyaring tragic sa atin na nangyari, yung pumutok ang vulkan. A lot of people, yung bagay na ginawa ng isa ay ginaya ng marami. Ano po yung ginawa ng isa? Bigay ng tulong, etc. Nakita niyo po yun? And until now, gumagawa ang Panginoon to change the atmosphere of our surroundings. Even yung perspective ng mga tao na parang naisip nila na pabayaan. Pero dahil sa napakabuti ng Panginoon, binabago niya yung ating sarili. Hindi lahat ng ibinibigay ng tao ay para sa Diyos. Kadalasan siya'y napipilitan. Kaya pinangangalagaan niya o kaya pinangangalagaan niya lang ang reputasyon at masabi na siya'y mabuti. Kaya pumapalad kayo mga kapatid. Dahil yung mga pribileyo na tinatapik tayo ng Panginoon, na ginagawa mo yan hindi for the sake of church, for the sake of God. Kung bakit tayo nagbibigay, kung bakit tayo nasa church, kung bakit tayo nakikiisa sa programa. Hindi lahat ng tao ay makapagsasabi sa Diyos, andito ako, subuhin mo dahil kadalasan uunahin niya ang layo niya kaysa sundin ang nais ng Panginoong Diyos para sa kanya. Kaya po, papalag tayo that we are wearing yung clothes na pinahihirap, pinapakita ng Diyos sa bawat isa sa atin. The clothes that will influence others, that will make them feel the hope of God. Kaya magulang at mga kapatid, kaya po totoo yung sinabi ng Panginoon. Sabi niyo sa Mika 6:8, He had shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. Tinuro na po sa atin ng Panginoon kung paano maging natin isang mananampalataya. Amen po ba? Kaya mga magulang at kapatid, remember that God is always watching us. He's watching whether you are walking what you thought. He's watching you every day because He concerns of what you are doing. When you're doing family, friends, schoolmates, workplace, even at home. At tinatanong, did you share God's wonderful blessing you experience in meeting the Holy Spirit? God is watching us, mga kapatid. It is easier to change our clothes with God's help and put on the new self-image permanently and not just temporary. So others can recognize you easily and change also their clothes with you and praise our Father or God immediately. Mga magulang at kapatid, hindi po nagkukulang ang Panginoon ng paalala sa bawat isa sa atin. Ang paalalang yun ay siyang nagsisilbi na kung saan ay patuloy tayong lumakad ng may katapatan sa ating Panginoon. Lumakad ng may katapatan na nakikita ng karamihan. Sabi ko nga po sa inyo kanina, minsan yung ating dinidiit ng Panginoon yung dinidiit ng ating Panginoon sa ating ay hindi para sa ating o ikalalayo ng buhay ng bawat isa sa atin para sa relasyon natin. Kundi ito yung pagdidiit ng Panginoon upang tayo lalo pang maging protektibo at lalo pang lumago ang ating pagkakilala sa Panginoon. Tayo po isang magdaling naman. Maraming Diyos na may makapangyayari sa lahat. Thank you for sharing once again for your love and encouragement sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming pong mga pagkakataon but we are not truly honest with ourselves. We're not wearing the clothes you set for us. Pero naniniwala po kami, kayo'y patuloy na gagawa ng paraan upang patuloy na isuot namin ang lahat ng bagay na itinuturo po
Especially yung pagiging mahinahon, pagiging mapagpasensya, mapagpanawa, at higit sa lahat, yung pagmamahal na kusa ay inuukol namin sa bawat isa ng walang kapintasan ng katulad na yung pinakita doon sa pagpapamahal. Kaya po salamat ng maraming sa iyo, aming Lord, for you clothed us with your grace, your mercy. And that's why we are giving you the praise of the Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you.